Hallelujah. Thank you, Jesus. We bless your name, Lord. Hallelujah. Amen. You may be seated. Amen. Praise the Lord. Little is enough for God to bless. Alam niyo mga kapatid, ang mga disipulo, they saw the resources as little compared to the need. Mas nakita nila na yung resources na meron sila ay maliit kesa doon sa kanilang hinaharap na pangangailangan. And that's the most of the problem of people. Hindi tayo nakatingin minsan mga kapatid doon sa resources natin na it could meet our need, but we always look to the challenges of the need. Sobrang laki. Kaya palagi natin kinukumpara, malaki ang pangangailangan, konti ang resources. We always look that our resources is little compared to the need. And in this kind of story, this is a very popular story in the Bible, mga kapatid. All pastors is already preaching this message, mga kapatid. But let me tell you one thing that I understand in the Word of God. Pinakita ng Diyos yung condition. Pinakita ng Panginoon sa mga disipulo yung condition sa kanila. That many would like to serve Him. That many would like to be with Him. Makinig sa Kanya. Sumunod sa Kanya. But this particular story, mga kapatid, is really for the disciples to understand that many will really want to serve God. But God wants to prepare them as disciples. Tayo, mga anak ng Diyos, we are disciples of the Lord. Mga learners tayo ng Panginoon, ng salita ng Diyos. Gusto ng Panginoon na maunawaan natin na mayroong need sa labas. At tayo mga sumusunod kay Kristo, mga kapatid, gusto niya tayong i-ready, ihanda. Na kung saan, we will not look to our little resources. Maliit lang simbahan namin mahirap lang ang simbahan namin hindi naman ako natapos ng Bible school hindi naman ako marunong mag-English. Hindi ko naman kabisado yung Bible, kaya hindi na ako mag-share. No, mga kapatid, if we are going to look the little resources that we have, God rebuked us. Hindi katwiran na hindi ka nakapag-aral, kaya hindi ka nag-share ng Word of God. Hindi katwiran na ang simbahan mo ay maliit lang at hindi popular at hindi maganda para ang salita ng Diyos ay hindi mo i-share sa iba. That's wrong. Yun yung gustong sabihin ng Panginoon sa no. Many people wants to come and to serve me. You need to prepare yourself. You need to understand. Don't mistakenly depend on the limited resources that you have. Depend on the unlimited power of the Lord. Huwag tayong dumepende sa, gitara lang yung gamit namin Hindi kami katulad na may mga drums, may mga saan ba tayo nagsimula, Pastor Frank? It's a small guitar. Di ba? Tapos ako nga, nagsimulang pag-pioneer, mga kapatid, hindi nga ako marunong mag-gitara Alam mo, isang alam kong gitara, mga kapatid, na chords, yung hi-ho, skin lagot kayo. Kasi unbeliever ako noon Mahilig ako sa mga, yung mga yano, mga ganyan. Doon sa Davao, yun lang yung alam kong gitara yung chords. Sabi ko, magagamit ko ba yung hi-ho na yun? Hindi ko naman pwedeng kantay sa simbahan yun. Kaya alam mo, pag may service kami, Bible study dati, tumutugtog ako, wala sa tono, hindi naman ako marunong mag-gitara. Wala akong alam, mga kapatid. Pero sabi ko, hindi ito hadlang. Palakpak na lang tayo, sabi ko sa mga kapatiran, sintonado rin. Sabi ko, ano ba gagawin ko? Pero hindi tayo nakatingin sa limited resources. Nakatingin tayo sa unlimited God. Hallelujah, the unlimited power of the Lord. Your little can be blessed by God. Kayang pagyamanin ng Diyos, pagpalain ng Panginoon yung may konting kakayahan ka. Kaya huwag mong titingnan kapag ang paglilingkod sa Panginoon ang ating pong susundan, we should depend to the Lord, not to our skills and our resources. Sino ba tayo? Sabi ng iba, ayaw ko muna magpastor. Magpapakadalubhasa muna ako.
kailangan may masters muna ako. Kailangan meron na akong magandang trabaho bago ako magpastor. Mga kapatid, kamustahin mo yung lahat ng ibang mga pastor, karamihan sa kanila, mga kapatid. Hindi naman sila nakapag-aral ng maayos. Pero ang gawain ng Panginoon, pinagpapala. Hindi ko sinasabing huwag kayong mag-aral. Ang sinasabi ko lang, mga kapatid, huwag tayong nakadepende sa resources natin. Because if God's will, sabi ko nga, it's God's will. Kung kalooban ng Diyos yan, babayaran ng Diyos yan. Susuplayan ng Diyos yan. God's will, God's bill. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Because we tend to judge based on what we see and what we have. Ito lang ako Ito lang yung nakikita kong kakayanan ko Ito lang yung meron ako Minsan, mga kapatid, doon tayo nakatingin. Doon tayo nagbe-base ng judgment natin. And I know one humor, mga kapatid. Minsan may nabasa ako, mga kapatid, na maganda yung kanyang illustration. Ang sabi doon, mga kapatid, there's one day na merong isa nagtatrabaho sa sinihan. Bagamat di naman tayo pumapasok dyan, pero bago tayo ma-convert, alam nyo naman kung ano yung itsura ng sinihan, di ba? Merong orkestra, merong balcony, di ba? So, madalas, pag wala kang magasto ng budget, doon ka sa orkestra. Pag medyo merong ganon, balcony ka, para medyo mataas. Ganon nung unang panahon. May mga double pa yung palabas, sir, di ba? O yan. Ngayon, wala nang double-double. So, ngayon, nagtatrabaho siya doon. So, habang nag-iikot siya, nakakita siya sa bandang likuran, kasi galing na siya sa taas, sa balcony, nag-ikot-ikot siya. Pagdating sa orkestra, nakita niya, bakit parang may nakahiga doon sa likuran? Doon sa tatlong magkakasunod na upuan, may nakahiga doon na parang natutulog. Nilapitan niya. Sabi niya, sir, bawal pong humiga dito. Pwede po bang umupo na lang po kayo? Alam mo, sagot lang sa kanya, natutulog nga. Gano'n lang. Di, sir, inulit-ulit niya. Talaga ayaw, hindi matinag. Tinawag niya yung manager niya. Sabi niya, boss, meron dun Ayaw gumalaw dun. Gusto lang matulog ng matulog. Sige, puntahan ko. Pagdating ng manager dun, mga kapatid. Ganon din ang sinabi, sir, hindi ho pwedeng higaan dito. Kailangan nakaupo lang. Sabi niya, Ako, inulit-ulit niya. Sabi, sir, pag hindi ka tumayo, tatawag ako ng pulis. Ganoon lang siya. Tumawag ng pulis ngayon yung manager. Dumating ngayon yung pulis. Sabi ng pulis, sir, kung hindi nyo kayang sundin yung sinasabi na umupo dyan, lumabas na lang po kayo. Sabi, sir, naiintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Naiintindihan niyo ba? Ikaw ang hindi nakakaintindi. Bakit ho? Nahulog ho ako galing sa taas, sa balcony. Hindi ako makagalaw. Amen. Tawa naman kayo, mga kapatid. Anong moral ng lesson, mga kapatid, doon? Anong meron doon? Not all what we know and what we see are true. Kaya, no matter how little you have, and no matter how hopeless you see yourself, that's not true. Kunti lang pera ko Hindi ako mayaman. That's not true. Hopeless ako, hindi ako nakapag-aaral, hindi ako magkakaroon ng magandang kita. That's not true. We are loved by God. We are wonderfully made. We are more than conquerors. And who says na ikaw ay walang magagawa? You are loved by God. Minsan nakatingin lang tayo, mga kapatid, doon. We judge ourselves according what we have and what we see. Please don't do that. Huwag niyong titingnan ng sarili niyo, katulong lang naman po ako, pastor. Tagaluto lang po ako, pastor. Naglalabada lang ako, pastor. Ito lang minimum wage lang ako, pastor. Mga kapatid, magmula ngayon, huwag niyong sasabihin sa sarili niyo na hanggang dyan lang kayo. Little is enough for God to bless you.
Parang hindi kayo kumbinsido sa inyong palakpak, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ng mga disipulo, Lord, is this little enough? Konti lang ito. 5 tinapay, 2 isda. Konti ito, Lord. Tingnan mo yan, ang dami yan. Talaga na nga naman, pag nakakita ka ng 5,000, mahigit pa yun. Iba pa yung bilang ng asawa, kung may isang anak yon, isang asawa, di 15 million. Nakakita ka, meron kang 5 tinapay, 2 isda, kahit naman sino magsasabi, Lord, is this enough? Is little enough? Itong ganito kakunti? Minsan alam niyo mga kapatid, yung maliit na bagay sa atin ay malaking bagay sa Diyos. Tuwing binabasa-basa nyo ito, yun ang palagi nating naiisip eh. Sa paningin ng tao, this is little. Pero sa paningin ng Panginoon, ang laking bagay na nito. Remember mga kapatid, God is not requiring us to have a super huge faith. Anong sabi niya? Magkaroon ka nga lang daw ng pananampalataya na kasing liit ng butil ng mustasa. Gano'ng kaliit yan? Yung butil ng mustasa? Ha? Mas malaki pa nga yung dito na. Nanonood si Ma'am Remy. Maliit pa yung natin, dumi ng ilong. Malaki pa yun kaysa dun sa butil ng mustasa. Nakakita na ba kayo ng butil ng mustasa? Mas maliit pa ho sa butil ng munggo. Totoo yun, di ba? Kaya ang sabi ng Panginoon, kasing liit ng butil. You can command to the mountain to go to the sea. The impossible will happen using that little faith. God knows that He can accomplish something out of your little faith. Kaya alam niyo mga kapatid, kung talagang pure yung faith, kahit little yan, gagamitin ng Panginoon yan. Lalo kung malaki at kung pure pa yun, di lalo nang milagro ang dumating sa buhay natin. I'm not trying to teach you, brethren, na maging passive tayo at mababaw tayo sa Christian life natin. Ang gusto ko lang sabihin mga kapatid, that Christianity is not just behavior modification. It is a heart transformation. Kaya mapansin niyo mga kapatid, bakit ang tagal na sa church, hindi nagbabago yung ugali? Because it's not just behavior modification. It should be a heart transformation. Pag ang puso ng tao ay nagbago, magbabago ugali niyan. And kakahapon nga sa fasting, I've been telling the saints sa care mga kapatid, sabi ko sa kanila, we know that our soul is just following, especially yung soul kasi natin is yung kanyang consciousness sa world, no? Pero yung spirit ng Panginoon na nasa atin is the consciousness about God. You cannot hear revelation from the Lord if your spirit is weak. Hindi mo maririnig yun. Yung revelation from the Lord, when you read the Word of God, mga kapatid, kung tutulog-tulog yan at patay yung Espiritu ng Panginoon sa iyo, you cannot understand. Kahit Bible studyhan mo yung tao, naka 21 lesson nga ako mga kapatid, hindi nga pabautismo eh. Yung mga ribulto na nakaharap, pag dumarating ko, tinatalikod niya lang. Ay ko, ba't nakatalikod yan? Alam mo na, pastor, nahihiya din sila. Sabi ko, umabot yung 21 lesson natapos kung hindi talaga siya nagpabaptize. Somewhere in yung itong Golden Acres. May dulo dyan na puro Katoliko talaga doon, mga kapatid. Mga lalaki ng rebulto, pero hindi talaga nagpabautismo. Because their spirit are not energized. Man is composed of body, soul, and spirit. Alisin mo isa dyan, hindi ka na tao. At hindi ka mabubuhay. Interlink yan, nagkakakabit yan. Kaya pag ang katawan mo ay masigla, ibig sabihin yung kaluluwa mo, yung soul mo, ay masigla. At yung sigla ng kaluluwa mo, nakadepende sa sigla ng espiritu mo na nasa iyo. Kaya pag tayo napupuspos ng Espiritu Santo, pansinin niyo mga kapatid, yung bisyong hindi mo maiwan-iwan, naiiwan mo. Bakit? May nag-a-advise na Espiritu ng Diyos doon sa kaluluwa mo. Kaya yung kaluluwa mo lumalakas, mga kapatid. Yung kaluluwa mo natutuwid, nagsisisi ng kasalanan. Bakit? Yung kaluluwa ba ang mayroong kapangyarihan para magsisi? No. May udyok ng Panginoon, ng Espiritu ng Diyos. Inuudyokan yung laman natin para magsisi tayo ng ating mga kasalanan. Kaya, alam nyo, it is not the Spirit who will be judged.
It is not the body that will be judged. It's the soul. That's why God so loved the world that He gave His only begotten Son. Pero when God created man, tinan niyo yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Nag-iwan siya ng portion sa atin. God breathed into the nostril nung kanyang clay na ginawa. Bakit? Kasi sinisigurado niya na this creation is mine. Bakit? Nung gumawa siya ng buhaya, hiningahan niya yung ilong noon. And buhaya became a buhaya with soul. Hindi naman yun, di ba? Marami yan sa EDSA, mga kapatid. Pero sa tao, mga kapatid, talagang binigyan niya ng portion of Him ang tao. Binigyan niya. Sinisigurado niya, may investment ako dyan. Kaya sabi ng Biblia, kapag we were created to praise the Lord, for the glory of the Lord. Kasi yun lang ang magbibigay ng lugod sa Kanya. In heaven, multitudes of angels singing and worshiping Him. Pero hindi siya kontento doon. Holy, holy, holy. Yun ang sigaw palagi sa Kanya sa langit. Sinasamba siya. Pero hindi siya kontento. Pero pag nagre-revival tayo dito, mga kapatid, sumasamba sa pangalan niya, mga kapatid, God is opening His heaven, mga kapatid, and looking in every one of us because He is delighted to our worship. The presence of the Lord inhabits in the praises of His people. Not in the praises of angels, but in the praises of His people. Kaya kanina, mga kapatid, you feel the presence of God? Binabalidate niya yung faith natin. We are singing to the Lord. Yung prayer song kanina, ano yun? And your family, and their children, and their children. Prayer song yun eh. You are praying to the Lord na ito, i-bless mo hindi lang ako, kundi yung pamilya ng anak ko at yung anak nila, yung kaapu-apuhan ko, i-bless mo, Lord. Anong ginagawa ng Lord? Binabalidate niya yung faith natin habang tayo sumasamba. Kaya nararamdaman mo yung Espiritu ng Diyos. Amen! Kaya kung pupunta ka sa simbahan, kakanta ka, tapos parang walang kalatoy-latoy. Tagal naman matapos niyan, Sister Jeremy. Paulit-ulit naman, and their family, and their children, and their children, and their security guard, and their driver, and their... Nonsense sa'yo. Alam niyo kung bakit? Sa isang tao, alam niyo kung bakit? Because the spirit is like sleeping. Wala pa eh. Wala pang kamalayan sa Diyos eh. Pero pag yan, isang araw umupo dyan, at manampalataya lang kasi liit lang ng butil ng mustasa. Maniwala lang kayo. Pag may verse na lumabas dito at sinabi ng preacher, paniwalaan nyo yun. Sampalataya kahit konti lang. Magkakaroon ng pagkakataon ng Diyos na gisingin yung pananampalataya ng tao. Kaya pag tayo napupuspos ng Espiritu Santo, what happened? Suddenly, you have the interest to pray. Wala ka naman ka-interest mag-pray. Pero nung napuspos ka ng Espiritu Santo, biglang nagka-interest ka sa Bible study. Gusto mo na nagbabasa ng Bible. Gusto mo na umaattend ng fellowship. Bakit? Gising na po yung advisor natin. Yung portion ng Diyos sa atin nandoon. Gising na energize na siya. Kaya feed niya yung soul mo. Huwag kang magsinungaling. It is the Spirit of God that work it in us. Kaya yung laman natin, ito yung huhukuman ng Panginoon. So my point is this. While we still have time, don't make your spirit be deprived of the words of God. Kasi yun lang yung magpapa-energize sa iyong kalooban. Kaya nananatili ka sa Panginoon. Everybody say amen. Kaya pag may pagkakataon, mapuspos tayo ng Espiritu Santo. You are telling yourself, you are telling your soul, hindi ako nagtitiwala sa iyo, kaluluwa ko. Kailangan ko ng salita ng Panginoon, kailangan ko ng Word of God, kailangan ko ng Spirit of God, para ang ikaw na kaluluwa ko ay magpasakop doon sa kalooban ng Panginoon at sumunod sa Kanyang kagustuhan. You are telling yourself actually, kapag naipupuspos ka ng Espiritu Santo. Kaya pansinin niyo mga kapatid, ang bait-bait mo habang ikaw napupuspos ng Espiritu Santo. Ang bait mo. Sabi mo sa katabi mo, ang bait mo. Di ba? Parang pwede na bumalik si Lord, no? Yung pagkatapos nating mag-simba, parang, Lord, sige na. Inip na ako eh.
Sabi naman ng iba, wag muna, mag-aasawa pa ako, Lord. Minsan doon tayo nakafocus sa pagbabago ng ugali. Pero mahirap baguhin po ang ugali kung ang puso ay hindi nagbago. May mga maliliit pa na bagay sa puso ng tao na minsan hindi pa natatransform. Mga kapatid, yung bitterness, tinan mo, andyan pa. Tagal-tagal na. Yung unforgiving spirit, nandyan pa rin. Yung uncompassionate, walang kahabagan. Insensitive sa kapwa-tao. Alam niyo mga kapatid, yan, mga bagay na yan ay nandyan pa sa puso ng tao yan. Minsan, yan ay lumalaki. Pag yan ay lumalaki, nagkakaroon ng problema ang kaluluwa. Nahihirapang magbago ang puso. Kaya alam niyo mga kapatid, kung may pagkakataon, katulad nito, ibigay niyo sa Diyos ang inyong puso. Because God meant the broken heart. Kaya maging basag yung kinanta ng kapatid natin kanina, ang ganda nung kinanta niya. That's my favorite song, mga kapatid. And every time, sa sasakyan, yan palagi, nasa playlist ko yan. Nagsasawa na nga, minsan yung asawa ko, ano ba naman yan, paulit-ulit na lang yun. Wala akong magagawa, it's my favorite eh. Yung pusong basag, gustong-gusto ng Panginoon yan. Amen. Kasi every time na tayo nababasag, yun lang ang tanging paraan para makita ng Diyos na tayo ay mapagpakumbaba. Pagka tayo ay mga medyo, parang may maraming over-confident na, mga kapatid. Minsan yung puso hindi na kayang basagin yan. Pero kapag tuwing ikaw ay may pagsubok, tuwing ikaw ay nagsisimba, katulad niya, nandito tayo sa pangangaral, pag ang puso mo ay palaging basag sa Panginoon, ang Diyos, mga kapatid, ay nakakakilos sa iyong buhay. God is looking for a humble soul that He will bless. Palakpakan po natin ang Panginoon. Oh, thank you, Jesus. That's why, little, God can move in whatever you have. Kahit yan ay konti, mga kapatid. In Matthew chapter 17, if you could recall, mga kapatid, the disciple asked Jesus, why they cannot rebuke the devil? Hindi nila ma-rebuke yung demonyo sa katawan ng tao. And Jesus said to them, because you have so little faith. Konti lang yun yung pananampalataya niya, so little faith. Ibig sabihin, mga kapatid, mas maliit pa sa butil ng mustasa. Kasi ang sabi ng Biblia, pag may maliit ka na pananampalataya kasing liit ng butil ng mustasa, kaya mong mag-request o kaya mong utusan yung bundok papunta sa dagat. I mean, miracle can happen. But what happened to these disciples? Hindi namin po mapalabas yung demonyo eh. Sabi niya kasi sobrang liit ng pananampalataya nyo. Inisip ko, sobrang liit, ibig sabihin mas maliit pa sa butil ng mustasa. And yet, gusto natin ng miracle. Pero mas maliit pa sa butil ng mustasa ang ating pananampalataya. Hindi dapat ganon. And that is the problem with us, mga kapatid. Kaya nga yung pati yung widow of Zarephath, nung binabasa ko sa mga kapatid sa First Kings, si Elijah ay humingi lang naman ng tubig di ba? Can I ask a little water? Dahil konti ang hinihingi, mabilis tayo magbigay pag konti. Ay, konti lang naman, sige. Hindi tatanggihan yun, konti lang Pero nung si Elijah, naging demanding na, hindi naman yung pangalan, no? Ay, baka pwedeng pakidagdagan na rin ng, alam mo na, yung tinapay, a morsel of bread. Nakatwira na yung babae. Kami nga po, mamamatay na sa gutom, Kaya nga ako namumulot ng panggatong, Kasi magluluto na ako at yung last na yung iluluto, tapos nun, wala na, patay na kami. Nangangatwira na kasi walang maibigay. Hello? Napansin niyo ba ibig sabihin? Nangangatwiran tayo kasi wala tayong maibigay. Nakalimutan natin that our little is enough for God to bless. Pero nangangatwiran, wala na isang dakot na harina na lang ito, konti na lang ito para sa aming magnanay. Here's the big picture, mga kapatid. Let me tell you. We usually treat things that pertains to our flesh as a big issue. Pag patungkol sa atin, laking issue yan. Kasi selfish ang tao, mga kapatid Kapag tayo naaargabyado, pag nasagi ka lang, sinaktan mo ako big issue sa'yo. Naapakan ka, bastos ka, big issue kasi yung ego tinatamaan. Kapag mahihirapan ng flesh natin, big issue na yun. Kapag tayo humihingi sa Diyos, big issue yun. Lord,
I need this. Parang, grabe naman yan. Parang gusto mo na lang pilipitin yung kamay ng Panginoon para ibigay sa yung pangangailangan mo. It's always a big issue. Pero kapag ang Diyos ang humihingi sa atin, small issue. Kailan ka nagpunta sa simbahan na nalangin ng para sa iba? Minsan lang, pastor. Ano madalas? Yung para sa'yo. Big issue yun eh. Lord, may sakit yung anak ko. Okay? Big issue yun sa'yo. Pero pag si Lord na humihingi sa'yo, Lord, baka pwede namang pass muna. Baka pwede yung katabi ko na lang muna hingan mo. Wag muna ako. Kasi meron pa akong big issue na sinosolve. Pero ang sabi ni Elijah dun sa babae, fear not. Huwag mong katakutan. Humihingi ako sa'yo. Because God told me to ask something from you. Huwag kang matakot. Siyempre, sino ba hindi matatakot? Wala na nga eh. Kasi alam ni Elijah, mga kapatid, maging ng Diyos, alam ng Diyos, na kapag tayo nawawalan, natatakot tayo. Yung konting meron tayo, ayaw nating bitawan. Kasi sa tingin natin, ito na lang eh. Sige nga, tanong. Yung konting meron ka, kailan na natili? Di ba, magbigay ka o hindi sa Panginoon, nawawala din naman yan eh. Kahit ilak mo yung pitaka mo, nakakalusot pa rin yung mga pera dyan. Kahit anong gawin mong pit-pit yan, kandaduhan mo yan, paglipas ng ilang linggo, wala na yung pera doon. Saan napunta? Oh, kasi talagang, yung konti, maging konti, nawawala pa. Yun yung point na sinasabi ng Diyos, mga kapatid, doon sa babae. Through Elijah. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot, ibigay yung kukunti. Huwag kang matakot, ibigay yung buhay mo sa Panginoon. Yung konting oras mo, sige, kahit konti yan, ibigay mo sa Panginoon. Ipaglingkod mo sa Diyos. Sunday na nga lang, marami ka pang, wala na nga tayong meet up ng midweek eh. Wala na nga tayong meet up ng prayer meeting eh. Pero pag linggo, ibigay mo kay Lord. Yan. Kay Lord yan eh. Huwag mo na ipagdamot yun. Pastor, nataon, meron kaming lakad sa opisina eh. Bakit? Linggo. Pastor, minsan lang ito eh. Ayun lang, yung minsan, gano'ng kadalas? Gano'ng kadalas? Kayo kay Sharon ba yan, sir? Gano'ng kadalas ang mga Sharonian ba kayo? O pati sa handaan, mga Sharonian din tayo, di ba? Balutin mo ako. Pero minsan, yung ginagawa ko ito mga kapatid, nung minimeditate ko siya, sabi ko, ganun pala ang tao. Kapag tayo nang hinihingan, mayroon na tayong doubt. Pero pag tayo humihingi, big issue, kailangan ibigay mo, Lord. Alam niyo, pero nung binigay nung babae yon sa kay Elijah, yung hinihingi niya, pinalitan ng Diyos ng marami. Yun ang gusto ko. Yun ang gusto kong ibaon nyo ngayon pag uwi nyo mamaya, mga kapatid. Kahit anong bagay na meron kang konti. This is not only speaks about money. Hindi lang tungkol sa pera ito. Anything that you think that you are hopeless, think that you see na ito lang yung meron ka, ito lang yung education mo, ito lang yung kakayanan mo. Anything that you see yourself na parang maliit, ibigay mo sa Diyos yan. Huwag mo ipagdamot yan. Meron nga ibang tao, mga kapatid, naglingkod sa Panginoon. Pastor, hindi ako marunong kumanta. Pero, marunong kumanta, pero hindi ako marunong magtono. Sige lang, awit ka lang, kasi kailangan ng church. Di awit siya. Alam niyo, hindi ako nagbibiro, mga kapatid. Nagsimula talaga siya, asin talagang sintonado. But you know what? Paglipas ilang taon, mga kapatid, ang ganda ng boses niya. Hindi ako nagbibiro. Tuwing umaawit siya, nabibless kami. Sabi ko, ibang-iba na siya ngayon. Ibang-iba na yung tunog niya. Marunong na magtono. Kasi yung kanyang little willingness, little talent and skill niya, gusto niya ipagamit sa Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon, pinagpala ng Diyos yun. Ngayon, wala na siya dito sa Manila. Nasa Jensen na siya. At ang ministry niya, mga kapatid, singer siya doon sa simbahan. At yung anak niya, alam mo, drummer doon. Babae, ang anak niya, drummer. Kasi nakita rin ng Panginoon yung ang anak niya kahit na talaga nagpupubilit. Tapos yung asawa niya, keyboardist, mga kapatid, nasa Jensen sila. Sabi ko, ganda naman ang ginawa ng Panginoon sa buhay ng mga taong ito. Kasi God meant to bless whatever you have. Kahit kukunti yan, pagpapalain ng Panginoon yan. Minumultiply ng Diyos ang ibinibigay po natin actually. If you really believe,
you will not eat of the fruit of the land kapag hindi mo pinaniwalaan. Pero paniwalaan mo na yung binibigay natin sa Diyos, yung simpleng oras natin sa pagsisimba, sa Bible study, fellowship natin, o yung offering natin, kahit gaano kakarampot yan. Ay, Pastor, wag naman yung puro kakarampot. Meron ka namang marami, ba't kakarampot pa? Pastor, ang tinitingnan ng Lord, yung maliit mali ka dyan. Mali interpretasyon mo. Ibig sabihin, kung mayroon kang maliit na natira, at yun binigay mo pa, umasa ka sa Diyos, imumultiply ng Panginoon yan. Pagpapalain ng Panginoon yan. Lord, ito yung 5 tinapay, 2 isda. Akin na! Multitude pala ang problema nyo. Ang concern nyo, paano pakakainin ng multitude. Akin na! At when God took the 5 loaves and the 2 fishes, ano nangyari? Basta maibigay mo lang sa kamay ng Diyos. That's the challenge. Brethren, this is the challenge from the Lord. Ibigay nyo kasi sa kamay ng Diyos. Bitawan nyo kasi. Alisin nyo sa possession nyo. Ibigay nyo. Panginoon, yung anak ko, kahit anong gawin ko, pangangaral, ang tigas ng ulo. Anong gagawin ko? Ibigay mo sa Panginoon. Ibigay mo. Isurrender mo sa Diyos yan. Huwag yung ibigay mo, yan, bahala ka na, makita kayo ni Lord. Iba naman yun. Binigay nga, literal. Hindi yun. Hindi, huwag mong ihandog na susunugin, mga kapatid. I-offer mo siya kay Lord. Ipag-pray mo. Walang araw na dadaan na hindi mo siya ipapanalangin. I'll challenge you. Isang araw tatayo ka sa likod ng pulpito. Mga kapatid, nagbago na, binago na ng Panginoon ang aking anak. Pinagpala ng Diyos ang aking buhay. Pinagpala ng Diyos ang aking asawa. Pinagpala ng Diyos ang aking hanap buhay. Because you give it to God. Alisin mo sa possession mo. Ibigay mo sa Kanya. Everybody say amen. You know, the unique thing about this miracle, itong miracle of feeding the multitude, is, tinan nyo, it never grew any vigor until it was used. Yung 5 tinapay at 2 isda, hindi dumami hanggang sa hindi ito ginagamit. Ulitin ko, maaring kayo may 5 tinapay dyan at may 2 isda. Pero hindi dumami yon hanggat hindi ginamit. Hello? Kaya, nung ito ay ginamit, dumami. Kaya, meron kang konti. Pastor, ba't ako pinagpapala? Konti na nga ito. Kasi, hindi nagagamit. Paggamit mo kasi. Alam mo, Brother Bong, yung sa pilar dati, may Bible study ako doon. Alam mo, ang bahay nila, barong-barong. Yero. As in talagang pag sumandal ka, tutunog eh. Ang dami nila, ang anak, 11, sir. Kulang pa ng isa eh. 11 sila. Oh, dami. Yung isang binabible studyhan kong kabataan, yung kanyang paa na maga, parang laki, nakasaklay siya. Hindi nakakatayo. Pinupuntahan ko sa bahay, binabible studyhan ko. Tapos yung nanay nagtatago sa likod ng Kasi ang dami ng relihiyon na pupunta daw sa kanila. Pero siya daw, tuwing napupunta ako, nagtatago siya sa akin. Naririnig ko, tumutunog yung yero. Yan doon. May tao dyan. 11 sila, pero isa lang nakikinig sa akin. Isa lang. 11 sila. Yung nanay na nakatago, nakasilip lang sa akin. Binabible studyhan ko. Alam ko, nandyan sila. Lumipas ang ilang buwan. Doon palagi. Yung lalaki, gumagaling. Unti-unti umiimpis yung pamamaga ng tuhod niya. Dinadala pa namin sa PGH yun. Tapos pinagpipray. Sa madaling sabi na convert. Yung anak. Alam mo ba? Ang point ko dito, alam niyo ba? Hindi lang yung siya na convert, pati yung sa 11, kung di ako nagkakamali, 7 na silang baptized. Malapit na. Konti na lang. Ito maganda. Alam niyo yung barong-barong na bahay. Totoo ito, mga kapatid. I'm not telling you a joke. Totoo ito. Yung barong-barong na bahay. Daling ko kayo doon, mga kapatid, pag pinuntahan ninyo, doon kami nagba-Bible study. Madalas. Alam niyo yung bahay, bato. Sementado na, may 2nd floor pa. Alam niyo, isang araw kasi nung huling yung Bible study doon, sabi ko sa kanila, alam niyo yung bahay ninyo, pagpapalain kayo ng Panginoon. Bagamat maliit, ipinapagamit. Kaya, it will not grow any bigger until it is used. Kaya, ito lang kasi, ipagamit mo sa Diyos. Hindi ako nagbibiro. Pagamit niyo sa Panginoon. May sasakyan ka? Magsakay ka ng kapatiran, maghatid ka.
Ipagamit mo. Anong meron ka? Katulad niyan, may camera siya, ginagamit sa gawain ng Panginoon. Hindi ko alam kung saan niya pa kinukuha yan. Kung merong mga artista siyang kinukunan, o mga basta may ginagamit niya sa gawain ng Panginoon eh. It will not grow any bigger. Kaya huwag kang humingi sa Diyos ng multiply ni Lord hanggat hindi ka nagpapagamit. Yung buhay mo, ipagamit mo rin kung gusto mo mag-multiply yan. Ang hamon ko sa mga kapatiran palagi, break the curse. Stop the curse. Bakit nung tayo na-convert, di ba bago tayo ma-convert, unbeliever tayo. Talagang nakalista na tayo sa impyerno, mga kapatid. Pero nung tayo tumanggap sa Panginoon, you stop the curse. Pinutol mo yun. At yung pagputol nun, pangatawanan mo, pati sa lahi mo, mapuputol yun. Hindi na sila mapupunta sa impyerno. Kaya ang decision, wala doon sa mga nauna nating mga ninuno. Nanay ko kasi tatamad-tamad magsimba. Tingnan mo kami ngayon na ganito. Wala sa nanay at sa tatay yun. Nasa iyo ngayon yun. Magdesisyon ka. Putulin mo na yung sumpa sa henerasyon mo. Sino sa inyo may mga ninuno, mga kapatid na talagang sobrang, halos talagang kulang na lang talagang tumira sa impyerno sa sobrang sama. Di ba? Parang kapitbahay nila si Satanas eh. Talagang sobrang sama ng ugali. Kung nasa linya kayo noon at na-convert kayo, praise God, pinutol nyo na yung sumpa. Ngayon, ituro nyo sa mga anak-anak ninyo, sa kaapu-apuhan ninyo. Kasi kung hindi sila susunod sa inyo, sa sinasabi niyo at pinapangaral ninyo, kung hindi rin sila mananampalataya, madudugtong ulit yung lahi nila doon sa sumpa. Kaya alam niyo mga sabi ko sa mga anak ko, alam niyo yung lineage natin. Hindi ko pwedeng pumikit ang mata ko na makita ko na doon kayo susunod sa lineage na yun. No, this is my lineage. This is my generation. You are my generation. Sabi ko sa kanila, susunod kayo sa akin. Kasi para din sa inyo ito. Pero ang magdidesisyon, hindi sila. Ako. Kaya ganun din kayo. Tayo, magdesisyon kayo. Huwag yung pasimba-simba lang tayo. Parang pa-chill-chill lang. Yung makikita mga anak mo, nakatingin din sa'yo yan. Pa-chill-chill lang si tatay. Si nanay, okay lang sa kanya. Minsan, marites pa siya. Sisimba nga, pero marites naman. Harang walang pinagbago si nanay. Susundan nila yan. Pero pag nakita nila yung buhay na may kabanalan, bagamat parang medyo naaalop silang sumunod, pero pakita nyo lang, panalangin nyo lang. Palagi nyo, Lord, this is just what I have, Lord. Wala naman akong kayamanan. Hindi rin ako masyadong marunong. Hindi ako kasing gagaling ng iba. At hindi kasi akong kasing popular ng iba. But this is what I have. And I want to give it to you, Lord. Because it will never grow until it is used by God. Wow. Kaya ang buhay ko, buhay ni Pastor Frank, buhay ni Pastor James, buhay ng mga pastor. Sabihin na natin mga kapatid, na parang we really started from kung talagang sa grassroots mga kapatid. And if you see them, na sila pinagpapala, that is not an accident. Nagsimula yan sa maliit. Ngayon malaki na sila. Huwag mong gano'n naman. Laway lang ang puhunan ni Pastor Frank. May simbahan na. Sabi sa akin, laway lang naman puhunan mo, Pastor eh. Paglinggo eh. Laway lang ba? Isip-isip ko. Kung laway lang talagang puhunan, at talagang maglalaway na ako na maglalaway. Talaga gusto ko maglalaway. Pero hindi po laway ang puhunan. Akala kasi nila, kasi magsasalita ka lang doon, tapos ang tao, they will give offerings na eh. Sa isip-isip ko, nga naman, laway nga lang naman, pero hindi laway eh. Alam niyo kung anong madalas? Hindi laway. Hindi lang laway, buhay. Baka pag naikwento ko sa inyo mga kapatid, yung karanasan ng mga pastor natin, ang membro kumakain ng Jollibee. May karanasan po ako mga kapatid. Mga kapatiran nakikita ko pag may fellowship, mga kapatid, kumakain sila ng Jollibee. Nung panahon ng pioneering ko. Maamoy ko lang ang Jollibee, mga kapatid, inggit na ako. Hindi alam ng member to, hindi alam ng member ng pamilya ko, ako. Wala kaming kinakain ng maayos. Anong aasahan mo, Brother Billy? Naging worker ako dati ng Mother Church. Meron akong 200 pesos na nagpa-pioneering ako. For 1 week. That's our budget kami. Wala pa kaming anak ni Sister Franz. 200 pesos. Anong aasahan mo kakainin namin, Aber? Isang Jollibee lang yan.
Di isang araw, isang beses ka lang kakain. Tinitipid namin, pamasahe pa namin. Kaya pag may nakikita kaming kapatiran na parang ang sarap ng buhay nila, sa totoo lang, hindi ko namin pwedeng sabihin, pero sarap naman ang ulam nila. We started from the very least, mga kapatid. Hindi kami nagsimulang mayaman, hindi kami nagsimulang mapera. Hindi kami nagsimulang, yung sapatos ko nga, kamag-anak ng Smiley, palaging nakangiti. Kaya pag nananalangin ako, sige, magpipray tayo, hindi ako lumuluhod na nakaganon yung sapatos ko. Lumuluhod ako nakaharap sa kanila kasi ayaw ko makita nila yung sapatos ko. Ang barong ko, yung dito, makikita nyo naman ang barong kung hindi sa kanya eh. Kasi yung nandito sa balikat, nandito na. Nasiko na. Talagang hip-hop mga kapatid. Yo! Yung sapatos, yung dito, andito na sa may tuhod. Oh. Ibig sabihin, hindi kanya yon. Binigay lang sa kanya. Talagang hip-hop, sabi ko, Lord. Pero sabi ko, Lord, this is what I have. I'll give it to you. Paglipas na, si Pastor Frank. Halos kasabayan naman tayo ng Pioneer, sir, no? Nauna lang sila, Pastor Frank. And then nakita mo sila mga opisyal natin doon eh. We started talaga from the very grassroots. Pero pinanghawakan ko yun. Hindi mapapalago ng Panginoon ang maliit mong bagay hanggat hindi mo ipinagagamit. What little you have now, you decide today, Lord, I want you to use this. Para dumami, pagpalain ako. Ipangako nyo sa Panginoon yun. I-commit nyo sa Panginoon yun. And you will see, hindi ako magsisinungaling mga kapatid. That's based on our experience. In their experience, this is the voice of our experience. Bumilan lang kayo ng ilang taon, makikita nyo talaga. Ipakikita, ipapaunawa, ipapaalala ni Lord sa iyo. Because you entrusted me of your little, this is now the much more blessing that I will give it to you. Clap your hands to the Lord. Come on, hallelujah, hallelujah. Kaya, huwag nating panghinayangan yung mga binibigay natin kay Lord, mga kapatid. We don't know na ito pala ang basihan ng Panginoon para lalo mag-create ng miracle of multiplication sa buhay natin. Huwag nating panghinayangan, kahit konti yan. Bigay natin sa Panginoon, paggamit natin sa Panginoon. Because God always, ang kanyang principle ay give, and it shall be given you. At isa pa, what you give is what you get. Kung anong tinanim mo, yun ang anihim mo. Kaya tandaan natin palagi mga gusto natin ng marami, gusto natin ng sagana, gusto natin ng malaki, gusto natin ng magandang buhay. Pero yung maliit na bagay, hindi mo kayang ibigay. Malabo yun, mga kapatid. Kaya maganda nagsimula ka sa maliit. Kasi kaya mong ibigay. Pag malaki na, Pastor, pag-pray mo nga ako. Bakit? Kasi yung konti lang yung aking ikapu eh. O di pinag-pray, dumami ang ikapu niya. Hindi siya makapagbigay. Sabi niya, Pastor, hindi ko maibigay, malaki na eh. Anong gagawin ko? O halika pag-pray kita, Lord, tanggalin mo sa kanya, ibalik mo sa kanya yun. Ay, wag na Pastor, ngayon din magbibigay ako. Tingnan mo, kung kailan pinagpala, hindi maibigay. Pero nung maliit, kaya magbigay. Alam niyo mga kapatid, maging ang mga disipulo man, minsan kung anong meron tayong konti, kahit yung disciple, basahin niyo sa Bible, yung binasa natin kanina, hindi nila ma-appreciate yung konti. Alam niyo ba, pag binasa niyo yung buhay ni Moses, ganoon din naman siya eh. Hindi niya rin ma-appreciate yung meron siya. Di ba? Nung tinawag siya ng Panginoon, anong meron siya, Pastor? Tungkod lang naman, di ba? Tungkod lang, at saka mabahong damit. Kasi bilad sa araw eh, shepherd siya eh, di ba? Amoy tupa. Alam niyo ba yung tupa mga, di ba yan ay kinukuto rin, sir? O, kinukuto yan. Eh, nagliliparan yung kuto niyan. Eh, isipin mo, ikaw shepherd ka ha. Siyempre, ang amoy mo, amoy sheep ka rin. Hindi ako nagbibiro, amoy araw ka pa. Ano meron siya? Baston, at ano pa? At mabahong damit. Kung may mga kuto-kuto pa ng ano. Yun ang meron siya nung tinawag siya ng Panginoon. At nung tinawag siya ng Panginoon, alam mo sabi ng Panginoon sa kanya, sir, anong hawak mo? Eh, wala, pamalo lang ito, Lord eh. Alam niyo ba, yun, kasama yun sa Ark of the Covenant, sir, di ba? Nandun yung baston ni Moses, yung tungkod niya. Tsaka yung nabiyak na na table of yung Ten Commandments, di ba? Table of stones nandoon. Tsaka yung pot of manna nandoon. Tinan mo symbolical ng presence ni Lord yun. Ano yun? Baston. Saan galing yun?
napulot lang ni Moses yung kung saan-saan eh. Kasi siyempre, namamalo ng mga tupa, wag dyan, wag dyan. Ganun lang yun, may pasyon siya. Pero alam mo, naging simbolo ng presensya ng Diyos yan. Maliit na bagay, hindi mo na-appreciate, pero sa Panginoon, malaking bagay yun. Ginamit pa ng Lord as symbol of His presence. Nasa loob ng Ark of the Covenant. Yung Ark of the Covenant, hindi basta-basta nahihipo yun. Di ba, sir? Hinipo na yun. Si Uzziah ba yun? Nahipo. Patay siya eh. Parang nakuryente. Hindi ko alam kung mayroon ng ilang voltage, mayroon na. Pero namatay siya eh. Oh, totoo yan. Pero mo, ha? Yung maliit na bagay na galing sa akin, kinatuhan ng Diyos, ginamit ng Diyos, sinimbolo ng Diyos, at hindi basta-basta na-approach ng tao. Look at that. Look at that. Tapos nakatingin ka sa sarili mo, self-pity ka, pakulong-kulong ka na sa kwarto mo kasi wala kang pera. may mga pasyalan, halika naman, fellowship tayo. Kayo na lang. Kasi wala kang bagong sapatos, wala kang bagong damit, lalo na magpe-February 16 na, wala kang pang registration. Nagsiself-pity ka. Wala kang uyab, wala kang kasintahan. Kaya ka, hindi man ako iniwalayan ka. Buti nga yung ubo, pabalik-balik. Ikaw, iniwan na. Ubo ka na lang. At least, paano, hindi ka iiwan. Balik-balikan ka. Pero ibig ko sabihin, mga kapatid, yung maliit na meron, hindi na-appreciate ni Moses, ginamit ng Diyos. Ginamit ng Panginoon. Kaya doon nagmula yung miracle. Kaya pag tinataas yun, sir, di ba, ni Moses, pag pinapalo niya sa batok, lumalabas yung tubig, mga kapatid. Tingnan mo, anong meron ka? Maliit na bagay. Pag ginamit ng Panginoon yan, pwedeng maging blessing sa iba yan. Totoo yan, mga kapatid, maging blessing sa iba yan. Minsan isang araw, ako, mga kapatid ng si Sister France ay mga anak, katulad ni Sister Ivy. Ganyan siya, dati. Hindi siya mapanganak, hindi siya payagan ng doktor na manganak ng kasi meron siyang congenital heart disease. Nagpapahindi ako nung sir. Talagang 200 pesos, imagine. Buntis asawa mo, manganganak, cesarean. Tapos ang sabi sa akin, sir, yung asawa mo hanggat hindi natin siya natutuди echo, kasi may siya sa puso mahihirapan siya kayo, sir. Di, iikot ang tumbong ko kung saan ako mapunta. Magkano ang 2D echo noon? 2,500. Nung panahon na yun, 2004, 2005. Malaki yung 2,500 na yun. Saan ako hahanap nito, Panginoon? Punta ako sa pastor ko, Pastor, mayroon akong problema Sabi, pastor, papunta yata kayo ng Singapore na merong sa Singapore, may conference sa Singapore. Sabi niya, ito, meron akong pera dito. Pocket money ko to papuntang Singapore, may conference kami. Bigay ko sa iyo. Umiiyak ako habang tinatanggap ko sa pastor ko. Wala akong ibang mahingan ng tulong Tinanggap ko sa pastor ko. Pero alam niyo, mula nung araw na yon, hindi ko makalimutan yung ginawa. That's only 2,500 pesos. Pero hanggang ngayon, sariwang-sariwa sa isipan ko. Alam niyo, ginamit ng Diyos yung 2,500 na yon. Nakapunta kami sa high precision, sir. Na 2D echo. Nakita namin, normal yung kanyang puso. Maayos. Kaya nung nanganganak siya, mga kapatid, nakapaikot yung ang tawag yan sa cardiologist. Paikot. Tapos, hindi pa makapaniwala yung cardiologist na yung kanyang congenital heart disease sa record, clear, maayos. Ang sabi nga ng unang doktor sa kanya, sabi, isa lang ang magiging anak niyo at 50-50 pa. It's either yung asawa mo o buhay yung anak mo. Mga kapatid, 4 na po anak namin. Pinatigil ko na nga Sabi ko, Dok, sarado mo na yan, Dok. Sabi, bakit naman, Pastor? Okay pa yun. Hindi, Dok. Sarado mo na. Natatakot ako Baka ako pamauna. Ako magkasakit sa puso. Imagine mo, hindi makapaniwala mga kamag-anak niya sa side ng nanay niya. Kasi talagang may sakit sa puso, Sister France. Pero ngayon, nung nakaraang inatake nga siya, nung pinanganak yung pangalawa namin, tinakbo ko sa PGH. Nasa emergency kami, tinitingnan siya. Tapos, chinek. Maya iniwan na kami. Sabi ko, sir, yung asawa ko, hindi kami pinapansin. Siguro may isang doktor na sabi niya, chinek. Sabi niya, Pastor, hindi naman, wala namang sakit yung, hindi nga ako makahinga, masakit. Kahit anong gawin namin, check, okay, wala ko talaga siyang Sabi ko, Lord, himala ba ito? Kung magagalit ako sa mga doktor, baka tatamad-tamaran lang mga ito. Totoo yun. Alam mo, sabi sa amin ng doktor, nagdadahilan lang huyata si misis mo, Pastor
Sabi ko, magdadahilan, PGH? Sabi ko, baka pwede magdahilan yan, SM, mga ganyan. Punta kami, pabili ng ano, di ba? O, landmark, bili kami. Hindi, pero hindi, PGH ang takbo eh. Paano ko magdadahilan? Kaya pag uwi ko, sabi ko, this is my testimony from now on. That what we have, the little we have, we give it to the Lord. Anong binalik ng Panginoon? Hindi lang pera, pati kalusugan, pati kaligtasan, pati ministry. Ang daming idinagdag ng Diyos sa buhay namin. Kaya ikaw, nakaupo ka ngayon dyan, parang limited yung iyong nakikita, vision mo. No, give it to God. Hayaan mo si Lord na mag-direct, ipakikita ng Panginoon sa iyo mas malawak na pwede niyang gawin sa buhay mo. Can we worship the Lord today? Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. That's why today, brethren, I will not be, it might not be give you more, parang energy. But this is something that I want to talk to you directly in your heart, mga kapatid. Gusto mo rin ba ng milagro sa buhay? Gusto mo rin ba na yung maliit na meron ka, ito'y pagpalain ng Panginoon, gamitin ng Diyos? And for sure, mga kapatid, gusto ng Panginoon na i-bless tayong lahat. But the challenge today is actually that the decision that we are going to make, mga kapatid, today. There is one story that I read mga kapatid. It's all about yung bang isang lalaki, isang na naglilingkod sa Panginoon, na gusto niyang magkaroon ng sinusunod yung sarili niya, mga kapatid. Meron siyang ginagamit na app sa kanyang computer. Alam niyo yung sir, yung dating Mac Bible software. This is a true to life story, mga kapatid. Yun ang gamit niya. Isang araw, parang nag-crash yun. Hindi niya ma-open. So, maghapon niyang ginagawa, ayaw pa rin. Kinabukasan, nagbigay ulit siya ng oras para kalikutin yun at hindi pa rin. Sabi ng asawa niya, darling, itawag mo na yan sa sa mismong Mac Bible software. Itawag mo na para matulungan ka. So, hindi siya naniniwala sa asawa niya. So, ginawa niya na naman, pero hindi niya talaga maayos. Sabi niya, sige na nga, tawagan ko. Pero wala pa rin siyang pananampalataya doon. Tinawagan niya. Ngayon, sabi sa kanya sa kabilang linya ng telepono, okay, so here's what I'm going to do. I will transfer you to the one who can help you with this. Eh di, tinransfer yung call niya. Tapos nagpakilala yung tao. Parang medyo familiar sa kanya. Tapos, sa conversation nila, yung mismo palang gumawa ng software na yun, yung kausap niya na. Alam, ilang minuto na sabi sa kanya, ito gawin mo, ilista mo. Isa-isa nilista niya. Ito gawin mo. Pagkatapos ng conversation nila, binasa niya yung listahan, inayos niya, sinunod niya, nakuha niya ulit, gumana ulit yung apps niya, yung software, mga kapatid. Sabi niya, totoo pala talaga. Kapag dun mo hiningi ang instruction sa mismong umimbento, he knows what to do. Alam niya lahat ng pwedeng gawin. Alam niya lahat ng pwedeng resolution doon sa inyong nagiging challenges. The same with us. Ganon din sa atin, mga kapatid. Ilang beses kasi tayo minsan na tinutroubleshoot natin yung buhay natin. Hindi gamit yung manual nung lumikha sa atin. Tinutroubleshoot natin yung mga problema natin. We try to work out using our resources, using our abilities, using our knowledge, until we fail. At pag wala ka nang magawa, at pag bigong-bigo ka na, tsaka ka lang lalapit sa Kanya, doon sa nag-design sa iyo, at pag lumapit ka naman sa Kanya na nag-design sa iyo, ang gagawin ng Panginoon, aayusin naman niya yung buhay mo. At magiging functional ka na naman ulit. Mga kapatid, my point is this. Maliit lang naman na bagay ang hinihingi ng Diyos. Maliit lang naman na bagay ang hinihingi ng Panginoon. Maniwala ka sa Kanya. Maliit lang. Actually, it will start from you if you want to be changed, to be blessed. Yung maliit na bagay pagpalain, it will start from you. Hindi sa iba, hindi sa udyok ng kahit na sino man, kahit ng pastor ninyo, hindi doon magsisimula. It will start from you, from within.
Lakihan mo yung pananampalataya mo. Mas malaki pa sa butil ng mustasa. Kasi pag flesh na ang pinag-usapan, big issue. Pero pag ang hingi ng Diyos sa iyo, small issue. But today, this is the message of the Lord. Whatever we have, though it is little, God can bless us. God just need a little for us to be blessed. I don't know kung anong meron kayo ngayong araw na ito, mga kapatid. I don't know your troubles. I don't know your dilemmas. I don't know kung anong laman ng puso nyo ngayon. But here is the altar. Napakalawak ng altar natin. And I want you to give it to the Lord. Lord, ito lang meron ako eh. Meron lang akong broken heart, Panginoon. I want to give it to you. Come on, church. Hallelujah. Let's all come to the presence of the Lord. We are being challenged by God. Let us come to Him. Yes. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Lord, what I have is so little, Lord. What I have, Lord, is so little. God, hallelujah.